Hello guys, tara, uwi muna tayo sa Pasig para magtrabaho. Tara. Ay, ay. Hindi pa pala ako pinapatawag ni Mayor Vico. Pero di nga, pag pinatawag niya ako, doon ako magtatrabaho. At alam niyo ba yung nangyayari ngayon sa Pasig? Alam niyo yung ginagawang project doon? So yun ang pag-uusapan natin ngayon. Tara! Ano kaya kung sa Pasig ako magtrabaho, ano? Pero kung pinatawag ako ni Mayor Vico para doon sa project na ginagawa niya, aba, hindi ako magdadalawang isip na pumunta ron. Tatapusin ko ang kanyang bagong City Hall. Anyway, I would like to congratulate Mayor Vico for winning again this time. Congrats po, Mayor! We have a once-in-a-lifetime opportunity of having a mayor like you. Yes, we are proud. And we Pasigueños support you all the way. Lalo na dito sa ginagawang New Pasig City Hall. You show to every Pasigueño and every Filipino that it is possible for the government to create a project that is of good quality, at the right price, and without corruption. Take note of that, ha? So itong City Hall project na ito yung pinaka malaking project na in-award ng BAC ng Pasig City. So, let's check this out. To give you a background, this new Pasig City Hall project will be built on 20,000 square meters of land, and the building has a floor area of 45,000 square meters. So in total, we have a construction area of 65,000 square meters. So sa Manila, talagang napakaliit na area nito for development. Kasi nga, mahal ang lupa dito. So kung ano yung existing na lupa, so magkasya ka na lang doon. So you develop it and think of some innovative steps para magkasya or para ma-maximize natin yung lupa. Kasi napakamahal ng lupa dito. So talagang sagaran ng existing lot area ng City Hall ng Pasig. At alam nyo ba na this project is a design and build project. So sinisimula na po yan ng winning bidder ng project na ito, which is the Pasig City Hall Construction Consortium. So it was made up of 3 companies, namely Santa Clara International Corporation, yung Bandar Herbat Builders, and the Philjaya Property Management Corporation. So they already signed the contract worth, alam nyo ba? 9 billion
261 million. At kung sasabihin ko na ang budget nito ay nanggaling sa SOP, maniniwala ba kayo? What? Ano? What's this, please? Mga kasama, nagsimula po ang proyektong ito. This project was born because of need or necessity. Nagsimula tayo, naisipan natin na magpatayo ng bagong City Hall. Sa totoo, yung una, ang naisip ko, personally, retrofitting lamang. Kaso sa 100 arkitekto at inhinyerong nakausap ko, iba't ibang eksperto, wala talagang mag-recommend na retrofitting ang gawin natin. Kaya nakita natin na mukhang ito na yung tamang pagkakataon. Baka wala na rin tayong choice kung hindi magpatayo ng bagong City Hall. Nandito po tayo sa 8th floor at ito, papasok na po tayo sa Mayor's Office. Ito po ang Mayor's Office natin. Ito ang People's Hall kung saan nagkakaroon ng mga meeting. Actually, pag tiningnan mo to ng maigi, pag pinagmasdan mo yung flooring natin, makikita mo hindi na rin siya pantay. Nakatilt siya ng konting ganun. Ano? Medyo nakakatakot na talaga. Ito yung pintong ito, pag ito nabubuksan, pero kailangan pull lang. Kasi pag tinulak mo, ayan na, hindi na siya. Ibig sabihin, sa mga engineer na tinatanong ko, sabi nila mga signs daw yan, mga red flags. Ibig sabihin, medyo gumalaw na yung building. So, wala kaming choice. Araw-araw talaga kaming papasok dito. Hindi naman kami pwedeng hindi pumasok. Kaya medyo nagmamadali na po kami para makalipat temporarily, ma-redevelop po ito at makabalik na tayo na mas maganda na yung building natin at future-proof na po siya. Kumuha tayo ng engineering consultant na nagsabi na basically, in short, ganito kapal yung report but basically, sinasabi na structurally unsound na yung building at sumasang-ayon naman yung mga engineers and architects natin dito sa loob ng LGU. So, ito po ay yung idea na i-redevelop yung City Hall campus. Doon po nagmula dahil nakita na talagang hindi na safe. Kumbaga nasa peligro na yung mga buhay. 14,000 na tao ang dumadaan dito kada araw. Yes, 4,000 yung empleyado. Tapos yung mga kliyente, yung mga Pasigenyo at iba pang pumupunta dito for various services. Nasa 10,000 kada araw. So, kung ito mismo hindi safe, bukod pa dun sa hindi safe, sa totoo, pag tumingin-tingin tayo, kung titingnan natin yung fire code, yung building code, nung talagang violation nakakaya naman City Hall mismo hindi sumusunod. Dapat malaman din ng mga tao ano ba talaga yung mga nakita, ano yung mga findings natin. So siguro pwede nating puntahan yung isang medyo malala, yung sa command center natin. And ito yung earthquake monitor natin. Biglang may intensity 1. Nag-evacuate yung mga ibang opisina. Pag-check namin, wala naman palang earthquake. Pero dito sa City Hall meron. Chinek namin sa Fivolx, wala naman. Umuuga na yung building. That's number 1. Number 2, may intensity 1 reading sa monitor, pero walang actual earthquake. Ito po, makikita natin, pantay ito dati. Pero ito, gumawa na lang sila ng makeshift na rampa. Separate building po kasi ito. Mukha lang siyang isang building, pero magkaibang building po ito. Pag pumunta kayo dun sa side na yon, yung difference ng level, dun sa may side ng elevator, mga ganito lang yung difference, no? So, dito, ganyan. So, ibig sabihin, yung building na isa pa ganun, nakatilt. So, yung pinaka-nakatakot na report, bago ako maging mayor, early 2019 o baka 2018, biglang nag-jolt yung 8th floor. Napaganon talaga sila. Dahil may sumabog. At may narinig sila sumabog. So, narinig nila sumabog, napaganon sila lahat. Nung tiningnan namin lahat, syempre pinag-aralan din namin yung retrofitting. Kaso wala akong makausap na engineer or architect. I've talked to not just 20 or 30 kasi talagang syempre consultation. Ano bang, hindi porket may nag-submit ng plano, maniniwala na ako agad. So, ang dami kong kinausap, pati yung mga kaibigan na nasa construction industry, kumonsulta din ako, sinangguni ko sila. Lahat sinasabi, huwag ka mag-retrofit. Huwag na huwag gagawin yan.
difficulty in planning for retrofitting. Baka mamaya iba pala yung nasa loob. Nung naupo ako noong 2019, wala ito kahit isang as-built plan. Wala itong blueprints. Walang mga plano na maipakita. In-interrogate ko isa-isa yung mga engineer na naabutan ko. May alam ba kayo? Hindi kayo mag-alala, hindi kayo kakasuhan. Ibigay niyo lang sa akin yung as-built plan. Wala talaga silang ma-present. Pinaka-importanting building sa buong lungsod, walang as-built plan. We don't want to make accusations. That's the fact. Walang as-built plan. So, napakahirap gumawa ng plano para maayos sana kung ano yung mga pagkukulang o yung mga structural issues. Napagkasunduan, nagdesisyon, at ako mismo nagdesisyon na kung kailangan talaga natin gawin to, kailangan natin magtayo ng bagong City Hall, gandahan na natin. Isang beses lang natin gagawin to sa lifetime natin. Legasyan na natin to, siguraduhin natin na hindi lang tayo gagawa dahil kailangan or for the sake of, gandahan na natin. Let's make sure that it's future-proof. Let's make sure it will withstand the test of time. Let's make sure that kahit anong earthquake ang dumaan, kahit anong bagyo, safe ang mga tao, mananatiling nakatayo ang City Hall. Biro nyo, napakadelikado na pala ng kondisyon ng lumang City Hall. Luma? Actually, hindi man ito luma. Ang dami ng ginawang renovation nito. And I remember whenever I transact with Pasig City, every year, renewing my PTR. Yes, taga-Pasig po tayo from Pinagbuhatan. Nakita ko na rin naman yung mga defects sa Pasig City Hall. Sino bang hindi matatakot doon, di ba? Na doon ka kung doon ka nag-work, kung yun ang opisina mo, tapos gano'n na makikita mo. Kaya nga nagpakandak ng investigation si Mayor Vico on the structural integrity ng building. So, kaya nga, nag-come up sa idea na, una, just retrofitting, but guys, it won't work. Talagang napakalala na nung kondisyon ng mga buildings. And finally, ayun, nagkapirmahan na nga para sa design and build process nung paggawa nung bagong Pasig City Hall. Apo, pinakakanopy po. Tapos sa Cristo, wala man lang sa gitna yung... Wala sa gitna. Wala sa gitna Sa sentro po. Yung structure mismo. Ang pinaka-original niyan kasi 3 floors lang. Well, hindi pa kasama yung facade. Yung time ni Mayor Caruncio noon, 3 floors lang. Tapos yun nga, pinatungan, dinugtungan. Tapos yung kabilang building nga. Tapos yung kabilang building, pinatungan din. Tapos nagka-problema nga yung seismic cap, hindi ko pinagdugtong no? Wala po siya ng earthquake. Kulang yung gap. Papaggaan lang po. Dun sa findings nung engineering consultant, sabi nga, this level of intensity, itong intensity na earthquake, magbabanggaan na yung building. So may mga ganun silang findings. Number 1, hindi ito building lang. Kasi kung building lang yun, kahit sabihin mong malaki, 40,000 square meters of floor area yung papatayo natin. Medyo malaki talaga siya. Tapos hindi pa kasama dun yung mga open spaces. So actually, yung i-develop natin, more or less, in terms of area, it's around 60,000 plus square meters kasama yung mga open space, evacuation areas, parking, office area, roof deck, garden. So medyo malaki talaga siya. Pero kung 9 billion yun, medyo mahal yun. Masyadong mataas yun. Kaya siya umabot ng ganun kasi ayaw namin i-chop-chop yung project. Ayaw namin siya i-facing. Ayaw ko naman magbanggit ng ibang project. Pero yung typical na, ito muna, tapos next year gagawin yung electrical. Another ganun pala. Ito lahat. Whether electrical, plumbing works, kasama po yan. At hindi lang yung building mismo, kundi pati yung interiors. Yung fit-out, kasama po dyan. Computers, kasama po dyan. So kung ang intention namin, pababain ng kunyari, or para hindi makita yung buong hindi na namin sasama yung computers. Next time, pwede naman hiwalay na kontrata yun eh. But in the interest of transparency, in the interest of showing the people where their money is going, and again, planning for 50 to 100 years, ito yun.
hanggang laptop or mga kung anong kailangan ng mga empleyado sa workstations nila kasama po dun sa kontrata na ito. So medyo malaki siya dahil kasama po ang lahat ng iyon. So yun yung una, no, kung paano kami nakarating sa gantong design, na ganito yung kasama sa project, ganito yung halaga niya. Yung pangalawang importanteng tanong naman na tanong niyo at sigurado gusto rin malaman ng mga Pasigenyo at dapat malaman ng mga Pasigenyo, saan ngayon kukunin yung pondo? Initially, ang idea was PPP kasi may nag-unsolicited proposal. Pero hindi namin tinanggap yung PPP kasi pakiramdam namin parang medyo hilaw pa. Siyempre kung tatanggapin, dapat beneficial to the government and to the people. So hindi namin tinanggap yun. Nag-shift kami to design and build. Tinignan na pinag-aralan namin yung budget at nakita natin na meron tayong mga surplus and savings from previous years na dito natin pwede ilaan. So ang kagandahan po nito, malaking proyekto siya pero walang maibabawas sa regular programs, projects, and activities ng lungsod natin, ng LGU natin. So kung 12 billion per year ang budget natin, walang gagalawin doon. Ang susunod na tanong, ba't may ganun kalaking savings from before? Noong 2019, nagpakilala tayo ng malalaking reforma. At ang laki na natitipid natin sa procurement ngayon dahil wala nang kickback, wala nang SOP kung tawagin ng mga nasa gobyerno. We save 1 billion per year dahil sa procurement reforms natin. So, kung dati, sa 5 billion yan per year, just for the sake of discussion, 5 billion, yung nagagamit talaga na pondo doon, nasa 4 billion lang. Kasi nga, yung dating pang-kickback, natatanggal nila sa presyo. So, 1 billion per year, kung 3 terms yun, kasi this project, tatagal siya hanggang next term, kung sino man ang, hindi ko naman ina-assume na mananalo, pero kung papalarin, di ba, we have a third term, so balin, sa 9 years na mayor ako, nakatipid tayo ng 9 billion pesos, nakapagpatayo tayo ng City Hall na walang nagalaw na program, project, and activity, walang naibawas. So, kumbaga, yung maipapatayong City Hall, more than 60,000+ square meters of space na world-class quality, maganda, de kalidad. In a sense, parang napatayo natin siya ng libre. At that will be a legacy of honest and transparent governance. A few moments later. Pero sabi natin, kung gagawin na lang din natin ito, kung kailangan natin magpatayo ng bagong City Hall, kung kailangan natin i-demolish yung structurally unsound na building, nung na-present po kanina, ayusin na natin. Kung kailangan na lang din natin gumawa ng bagong City Hall, gandahan na natin. Siguraduhin natin na ito pong istruktura hindi mananatiling o hindi magiging isang project lang na naisip lang natin gumawa ng project. Kundi po, siguraduhin natin na maipamamana natin to sa mga susunod na henerasyon ng mga Pasigenyo. Siguraduhin natin na ito po ay future ready. Siguraduhin natin na itong building na ito, itong new City Hall na ito, kasi hindi lang po building yung pinag-uusapan natin, kundi yung 2 hektarya po ng lupa. Kasama yung road network, kasama yung mga ibang, yung plaza. We will make sure that what we will build will last for 100 years. This project, ladies and gentlemen, this project is bigger than any one of us. This project is something that will last generations to come. Marami po tayong ginawa sa lungsod natin na sinasabi ng marami noon ay imposible. Simulan na po natin, babanggitin ng isa-isa, pero yung sa procurement pa lang at paglilinis natin ng procurement, maraming nagsabi sa atin nung nagsisimula ako, first term ko, imposible yung gagawin mo. Linisin mo yung procurement. Budget ng City Hall, 10 billion that time. Imposible yan. Hindi man perpekto ang nagagawa natin, ang layo na po ng narating natin bilang mga Pasigenyo. Napag-usapan po kanina yung project cost at isa yan sa pinaka-importanting pag-usapan dahil ito nga po ang pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng lungsod natin. Approved budget of the contract, nagsimula po tayo na sa 9.6 billion pesos. Napakalaki.
Kaya napakalaga na una, transparent tayo, bukas. Wala tayong tinatago, lahat pinapakita natin hanggang sa huling sentimo. Pinapakita natin, ipapakita natin kung saan napupunta. Pero 9 billion pesos, malaking halaga po yan. Pero isipin po natin ng maigi. Hindi naman po sikreto sa buong Pilipinas ang mga kalakaran. Madalas din man natin na pag-uusapan. Yung sinasabi ng mga government officials o yung tawag ng mga government officials na SOP, yung automatic kickback sa mga politiko. Pinakamababa na yung 20%. Pero sa totoo, marami naman tayo na sa kwarto na ito. Ang dami yung experience sa government contracts. Alam nyo sa totoo, mas malaki pa dyan. 30%, 40%. Minsan, nakakatakot na yung mga porsyento. Tayo sa Pasig, natanggal natin yun. At dahil natanggal natin yun, naging bukas ang bidding natin, nahirapan tayo sa proseso, nakailang regodon tayo, yung mga department natin, pati engineering department, nung una, hindi talaga sanay sa ganung klaseng sistema na bukas at malinis. Pero dahil sa nagawa po natin na yun, isipin na lang natin, i-compute na lang natin sa pinakamababa na 20%. Kung yun man, di naman natin alam kung magkano talaga o na talaga yung porsyento noon. Pero sabihin, pinakamababa niyan, 20%. Kung nasa 5-6 billion ang dumadaan sa procurement every year, ibig sabihin, ang natitipid ng pamahalaan ngayon na dati nabubulsa lang is more than 1 billion pesos per year. More than 1 billion pesos per year ang natitipid natin. Ang maximum term ng mayor, 3 years per term, ang maximum is 3 consecutive terms. Posible maging mayor ng 9 years ang isang mayor. Kung sa 9 years, makatipid tayo. Di naman sa pinangunahan natin yung tao, pero for the sake of discussion, 9 years, more than 1 billion yung natitipid natin taon-taon na dating nabubulsa lamang. Mga kaibigan, para tayong nagpatayo ng bagong City Hall na world-class, good for 100 years, na libre. Kung dati napunta lang sa bulsa, ito nakapagpatayo tayo ng maganda, ng maayos. Nagsimula tayo dahil kailangan natin itong gawin. Pero sabi nga, ayusin na natin, gandahan na natin, i-maximize natin yung lupa, hindi po bumababa ang land value ng poblasyon area. Kailangan ma-maximize natin yan, kasama sa mabuting steward yan ng resources ng pamahalaan. Kailangan maximize natin yung lupa, hindi yung tagpi-tagbi yung gawa. Kailangan mag-iwan tayo ng master plan para sa buong 8 hectares hanggang Mutya ng Pasig Mega Market po yan. Pero sisimulan natin dito sa 2 hektarya. Maximize natin yung land value, maximize natin ang resources ng pamahalaan. Unfortunately, sa Pilipinas, madalas pag may mga malalaking proyekto, o kahit hindi malaking proyekto, anong unang naiisip ng mamamayan? Isa lang sa 2. Una, isipin ng tao, nako, yung proyekto na yan, sigurado substandard yan. Sigurado manipis yung semento niyan. Sigurado pagkatapos ng 6 months o 1 taon, babakbakin na naman yan, gagawin ulit. Yan yung unang naiisip ng tao, sad to say. Pangalawang naiisip ng tao, pag may proyekto ang pamahalaan, naku, magkano kaya kickback ng mga yan? Totoo po yan. Kahit saan ka sa Pilipinas pumunta, whether rightly or wrongly, yan ang naiisip ng tao. Laki siguro SOP yan. No, billion yung project, sigurado yan. Sad to say, yan ang unang naiisip ng mamamayan. Tayo po, sa lungsod ng Pasig, we have a once-in-a-lifetime opportunity. Ipapakita po natin sa tao, ipapakita natin sa bawat Pasigenyo at bawat Pilipino
na posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na maganda. Posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na maayos. Posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na dekalidad, sa tamang presyo at walang korupsyon. Mga kasama, yung timeline natin ay masasabi natin na ambitious. Posible pero mahirap ang gagawin po natin. Dalawa lang po ang marching orders ko sa ating Pasig City Consortium. Alam ko, qualified po sila. Alam nila yung ginagawa nila. Maganda yung track record nila. I have no doubt in my mind that they will be able to perform and deliver. Pero dalawa lang po ang pakiusap. O hindi pakiusap. Dalawa lang po ang marching orders ko sa atin, sa inyo. Una, kung ano yung nasa kontrata natin, i-deliver natin ng maayos and on time. Pangalawa, kung meron pong kawani, kung meron pong kasama kami, whether sa council, sa engineering, admin office, mayor's office, kahit sino dito, pag may nanghingi sa inyo, sabihin nyo sa akin directly, akong bahala sa kanila. That is not a request, that is an instruction. Muli po, mga kaibigan, nakita naman po natin yung ganda ng proyekto. Alam natin kung bakit siya nasimulan, bakit natin siya kailangan gawin. Let us not waste this opportunity. Papakita po natin na yung mga bagay na imposible sa Pasig, gagawin natin posible. Finally, so 6 na large companies ang nag-submit ng mga bids. And doon na na-determine kung sino yung winner. So ito nga yung Pasig City Hall Construction Consortium. Alam nyo ba na yung project na ito ay talaga nagpapakita ng transparency even before the construction begin. Tulad na lang nung signing nung contract. So open sa lahat yung pagpaplano nito, yung paggawa ng program of works, yung mga scope, kung sino-sino ang mga involved sa pag-come up ng design, ng mga technical aspects. So lahat. So napaka-open. So yun ang magaling. So yung transparency ng ganitong klase ng government project. So they even had a design and build committee which was assisted by the BAC. So especially sa mga technical na aspeto. And again, they assured that it's all in accordance with Republic Act 9184 or the Philippine Procurement Law. Congratulations nga pala sa lahat ng taga-Pasig at pinagkatiwalaan ninyo uli si Mayor Vico. At alam natin na mayroon talaga tayong aasahan sa next 3 years. Congratulations po sa lahat. Mabuhay tayong lahat.